Hello, good morning guys. So ngayon ay August 31, 2024. Most probably, ma-upload ko itong video na to sa YouTube at saka sa Facebook on later date. So banggitin ko lang yung actual video kung kailan ako nag-record. So with the title of this video guys, na my declaration being the sole owner and sole inventor of my invented motorcycle CVT part. So, ano yung aking invention at saka ano yung aking motorcycle CVT part na yan. So, babanggitin natin later on sa video. But firstly, magpapakilala muna ako guys. I am Romel Escuadro from Davao City. I am 44 years old. So, dati nagtatrabaho ako bilang IT head sa isang hospital dito sa amin sa Davao City. But unfortunately, since pinili ko na hindi magpapakuna para sa COVID-19, so natanggal ako sa trabaho noong January 2021. No? So since then, nahirapan na ako maghanap ng trabaho dahil karamihan sa kanila ay naghahanap ng bakuna para sa kanilang mga empleyado. No? So wala na akong magawa noon. Hanap na ako ng pagkakitaan ko. So pwede ko naman kopyahin or gayahin yung mga ginagawa na ngayon ng mga tao, which is ang iba ay nagbebenta ng banana Q, ng merenda, ng kamote Q, hot cake, mga juice, mga kwek-kwek, no? Ano pa ba? Pwede rin ako magtinda ng sari-sari store, pwede rin ako magtinda ng ulam sa karinderya, pwede rin ako magtinda ng milk tea, pwede rin ako magtinda ng balut, pwede rin ako mag-offer ng motorcycle repair services. So maraming pwedeng gawin guys, no? Pero marami na po silang lahat, no? Marami na pong gumagawa niyan, no? Marami na pong merong motorcycle shop, marami na pong may mga milk tea, kahit sa kapitbahay mo, merong maliliit na nagbebenta ng milk tea. Meron din nagtitinda ng balut at iba pa. Tulad yung kapitbahay ko guys, meron siyang 4 na anak, maliliit pa yung kanyang mga anak. And then yung kaya asawa ay nasa bahay lang, nagbabantay ng kanyang anak. And meron ding sa labasan namin, meron ding 2 na nagtitinda ng balut. So kung makiki-join pa ako sa kanila sa pagtitinda ng balot or ng milk tea, ang mangyayari, hahati lang ako doon sa kanilang pinagkakitaan. So mababawasan yung kanilang pinagkikitaan, ng kanilang kita, mababawasan yung mabibigay nila sa kanilang pamilya. Although kailangan ko din good guys ng pera para sa aking sariling pamilya, pero I think hindi magandang diskarte yun kung saan na makaka-apekto ako sa ibang tao, no? So, hindi naman malaki yung kinita ko doon. Ganon, no? At kahit malaki pa guys, and then masisira ko naman yung isa, hindi din maganda, no? Like for example, magtatayo ako ng milk tea shop ko. And then, tatabihan ko yung isa. And then, for the sake na mas maganda yung offer ko na products and services, mag-offer pa ako ng ibang dagdag na services like pastries or mga pizza or ano pa, no? Para lang makainggan ng customer kaysa sa kabila. So, mangyari, babagsak niya isa, ako, kikita ako ang mag-endure at the expense ng ibang nag-business na. So, sisirain ko yung iba para ako hindi maganda yun guys. So, walang respeto yun. No? So, respeto tayo sa mga nakauna sa atin. No? So, kung sila ganun na sila, sige, hanap tayo na iba naman. So, ganun guys, no? So, pasalamat ako sa Diyos. Meron naman siyang binigay sa akin na talent and skills. And then, yun nga, nakaibigan ko itong motorcycle. So, dito ako napunta. At yun nga ang aking naging invention, no?
So ano ba yung aking invention? Nag-start ako ng invention ko guys noong September 2019, no? Nag-research and develop, meron na akong research and development noon. Nagawa na ako ng mga design ko, etc. etc. And then nag-testing na rin ako sa at i-test ko na rin yung invention ko sa motor. So that time um, mataas yung wear and tear, no? Madali siya masira. So paputol-putol yung aking invention din. Um, Matrabaho ko ngayon, minsan hindi, kasi nagtatrabaho pa rin ako sa hospital that time. Wala pa akong ibang oras, no? So, yung nawala na akong trabaho, by January 2021, nakafocus na ako sa invention ko. At saka ito na yung naging isip ko na maging way source ng aking income. Kasi, hindi naman ako makahanap ng ibang trabaho, no? At saka, ayoko gayahin yung iba kasi para maging successful yung ibang tao sa kanilang napiling business, no? Mapagsikapan nila yung kanilang business na ginagawa. So, hindi na ako maki-join doon. So, yun nga, nangyari, research and development pa rin ako since January 2021. So, natapos lang ako nitong August 28, 2024, no? Matagal, ilang years na guys, no? Since 2019, 5 years. So, matagal yung research and development, no? And, ayun na nga guys, marami din akong taking consideration. Inisip ko pa kung paano ko gagawin product ito kasi mananakaw, etc. etc. So, kaya with that guys, hindi ko mapakita sa inyo ngayon yung aking product kung anong itsura niya dito sa video na to kasi yun nga, wala na akong planong mag-patent nito, no? Kasi mananakaw lang din siya. Kapag ang isang bagay kasi guys, kapag makita mo na, di ba? Kahit nga yung pagkain, kapag matikman mo na ganyan, pwede mo siyang pag-aralan hanggang makopy mo siya, no? Ang cake, no? Makopy mo ganyan, mga pagkain. So, ganyan mga bagay. So, hindi pa din ako nakaproduce ng maraming itong invention ko para ibenta ko. So, kaya hindi ko mapakita ito ngayon sa inyo guys. Pero, sinasabi ko, this is for motorcycle CVT. Ibig sabihin para sa mga scooter type na motorcycle, no? So, yun siya guys. It's either new item talaga or modification yung nagawa ko. So, later ko na talaga ipapakita sa inyo guys. Okay? So, with regards nga doon sa aking problem guys, balik tayo sa aking problem na patent na may magkukopya. So, yun nga, hindi ako magpapatent na guys, no? Kasi gagastos lang ako dyan para sa patent na yan. So, hindi naman talagang security measure yan para sure na walang kukopya. Yan, no? Kasi, kung may magkakopy man, hahanapin ko pa kayo or sino ba kayo para puntahan ko pa ko sa sulok ng mundo kayo para kasuhan kayo. So, no, mahirap masyado na habulin pa kayo para sa akin part. So, with that, meron akong dalawang solusyon na nasa isip, no? Para hindi na po kayo magkopya, no? Instead na kopyahin nyo po, in-invite ko po kayo na maging reseller ko, no? So, ibig sabihin, like for example, kapag may sari-sari store po kayo, bibili kayo sa isang mall, and then, pagdating doon sa inyong sari-sari store, patungan nyo, no? May patungan nyo ng piso, patungan nyo ng mga centavos. So, doon kayo kumita sa inyong patong. So, the same din dito sa ating guys, no? Bilhin nyo, and then, bilhin nyo sa akin, being a legitimate reseller na kayo, and then, patungan nyo. So, ganun po ang pagiging legitimate reseller, no? So, hindi po yung sa iba kayo bibili, hindi po sa akin. And then, ganun po ang mangyayari. So, pag nabili nyo na po sa
saka nyo po pwedeng benta sa iba. So, ganun po yung pagiging legitimate reseller. Hindi po yung nagbili kayo sa ibang seller and then magpapakilala siya na siya yung owner, siya yung inventor. So, kaya nga po ito yung aking ano po kasi pinakita ko niya po kung ano po yung aking itsura, sino po yung inventor, sino po yung owner, no? At isa pa, ang purpose po nitong aking video is kapag napakilala ko na po sa inyo itong aking product, wala na pong ibang tao na pwedeng mag-apply ng patent, no? So, although hindi ko po siya na patent, pero hindi din siya pwedeng i-patent ng iba. Kasi existing na po siya sa market, nakita na po siya, hindi mo pwedeng gayahin and then sabihin mo na invento ko to. So, hindi kahit magtanong po kayo sa Bureau of Patents, hindi na po kayo i-allow kapag nakita na po siya sa public, no? Binibenta na po siya sa public. So, yun po yung isang purpose ko nito. And then, yun nga po, ginaimbitahan ko kayo na maging reseller ko. And then, lastly po, ang last option ko para maiwasan po na hindi po kayo magnakaw, ay ini-invoke ko po yung commandment ng ating Diyos na thou shalt not steal. Ano po ibig sabihin ng invoke? Ano po yung kaibahan niya sa meron lang commandment dyan, no? So, alam lang natin na may commandment. So, kahit alam natin may commandment, nagagawa pa rin naman tayo ng kasalanan. Tapos, after niyan tayo magawa ng kasalanan, punta tayo sa pari. Pagpunta natin sa pari, maghingi tayo ng tawad doon sa pari, and then, okay na. No, di ba? So, ganun lang kasimple yung gumawa ka ng kasalanan, and then, punta ka sa pari, kung Katoliko ka, and then mag-confess ka, or kung magdiretso ka ng confess doon sa Diyos, no? So, ganun bagay, no? So, ganun lang siya kasimple na makawala ka sa iyong accountability. So, pag i-invoke ko po ito, ibig sabihin magkakaroon po tayo ng binding contract. Ang binding contract po is katulad po siya doon sa blood contract na ginagawa doon sa Hollywood, which is gamit ng kanilang dugo, sign sila ng contract, sabihin nila, yayaman ako, and then sisikat ako bilang artista, sisikat ako bilang mga awit, and then yayaman ako. Kapalit nun, at a certain age na kanilang buhay, mamamatay na sila, no? And then ang kaluluwa mapupunta sa impyerno, no? Susunugin doon sa impyerno or parurusahan, sasaktan ni Satanas. So, yun po yung blood contract, no? So, dito naman sa aking binding contract, ganito po yung aking binding contract, okay? Between me, God, and kayo po na magnanakaw at kayo po na mga buyer sa illegal sellers, no? Mga bumili sa illegal sellers, okay? Wala pong kahit ano po ang inyong relihiyon, ito po ating contract ha, kahit ano po ang inyong relihiyon, Katoliko man kayo, Muslim man kayo, Protestante man kayo, walang sinuman na pari or senior leader sa inyong church or diretso sa Diyos ang makakapag save sa inyong kaluluwa sa impyerno after na labagin nyo gawain nyo itong ating binding contract, okay? And the binding contract is pwede nyong nakawin ang aking invention, pwede nyong nakawin, i-imitate, i-reproduce at ibenta, no? Pwede rin kayo magbili sa illegitimate na resellers, no? Na hindi diretso sa akin. Pwede nyo po yung gawain lahat. In effect, nagnakaw po kayo sa akin. Pag ginawa nyo po yan, sigurado po, pagdating ng
panahon na paghukom, kayo po ay diretso sa impyerno, no? Yun po yung aking binding contract sa inyo. Wala pong confession ang makakapag tanggal sa inyo sa aking binding contract, no? Although hindi po kayo nag-sign with the blood ninyo, pero narinig nyo po ito diretso sa akin na pinagbabawal ko po ito, no? Being gift sa akin ng Diyos, no? Pinagtrabahuan po natin ito. And then, klaro po ito na sinabi ko sa inyo na hindi ko po inaalaw na nakawin, i-reproduce, kopyahin, no? At ibenta ninyo ng kayo sa iba na hindi nanggagaling sa akin, no? In effect, ninanakaw nyo. So, mapupunta po kayo sa impyerno. Okay, so wala po, yun po yung ating binding agreement. So, sa binding agreement, ulitin ko po, wala pong makapag aalis sa inyo sa binding contract na ito. Ibig sabihin, kapag nagkasala po kayo, nagnakaw po kayo, hindi niyan, kahit pupunta po kayo sa pari para mag-confession po kayo, useless na po yun siya. Hindi na po yun siya pwedeng, hindi nyo po pwedeng gamitin ang confession para maligtas po kayo. Okay? Klaro po yan. Wala pong lokohan dito. Klaro po yan. This is not a curse. This is my request from God to enforce, no? This binding contract na based sa kanyang commandment na thou shall not steal. Okay? So, yun po yun siya. Ang kaibahan lang doon sa blood contract, nakipagkasundo siya sa demonyo, doon sa kabila demonyo. Ito sa atin, ang nag-enforce sa akin ay ang Diyos. Okay? So, madali naman po magpatawad. Sabihin nyo, patawarin nyo na lang yun siya kasi ganyan-ganyan, no? Magpatawaran na lang kayo. Madali po ang magpatawad, no? Kahit yung mga nagkasala po sa akin, pinatawad ko na, etc., etc. Pero, hindi po sa lahat ng panahon na pwede po na patawad na lang, no? Kasi nag-usap na po tayo ngayon at nag-warning na po ako sa inyo. This is my warning. This is my binding contract, no? Warning po itong aking binding contract na wag niyo pong subukan kung ayaw niyo pong mapunta sa impyerno. Madali lang po kumita ng pera, pero yung sunugin po kayo sa impyerno habang buhay, yun po ang pinakamasakit. Ang problema, kung naniniwala ba kayo doon sa impyerno, naniniwala kayo sa Diyos, atheist ba kayo, or naniniwala ba kayo dito sa contract na to, it's your problem. Okay? It's your problem po. Hindi ko na po yung problem. Ayaw ko po maproblema. Gusto ko lang po na mag-business ng maayos. And maging masaya po tayong lahat. So, ayun po. Hopefully nagkaintindihan po tayo. And sana, wag niyo lang po subukan na magnakaw. In-invite ko na lang po kayo. Yun nga po sa aking sana maging reseller ko na lang po kayo para legitimate po tayong lahat, no? Para wala po tayong problema. So, yun lang po. Sana na pakilala ko po ng mabuting aking sarili sa inyo na ako po yung sole inventor at saka sole owner ng invention ko na ito. And then yung actual video ng product ko, ng aking invention, ipapakita ko po siya sa next video ko after ko po na ma-reproduce na yung aking product, yung aking invention para mabenta ko. And then, na-public ko na po itong aking claim na to, itong aking declaration. So, yun lang po. Maraming salamat and have a good day. God bless.